Ma'am Rodora ata. Nalimutan ko talaga. Pero sabi niya, facilitating learning yung request niya. At isama ko na rin dito yung iba pang mga request na related naman sa facilitating learning as a professional education. No? Some topics about this one. Okay, let's start po. Bago pa po tayo dumarami ng ng mga sinasabi rito. Once again, teachers, good evening po sa inyo lahat. Second batch, nag-aaral na ba? Araw-araw ba kayo nagbabasa, nanonood sa ating mga videos? Paalala lang po, kapag po ikaw ay hindi pa nakapanood sa previous uploads natin, ay maaari nyo po talaga siyang panuorin para sa mga live na ginagawa natin every now and then, makakasabay ka na because ang ginagawa ko lang naman talaga is ni-review at in-improve yung ating pa-drill. So, ibig sabihin, kapag nanonood ka sa mga previous na mga videos ko, there is no problem, no? There is no difficulty in your part in participating with our drills. So, facilitating learning tayo, guys. Specifics tayo on the powers of the teacher, the career stages of the teacher, what else? The events of reinforcement, the we will talk about the theories, no, na mga famous na mga ginagamit talaga sa board examination and the likes, no. So motivation muna tayo. Sige, ang professional education po, as I have always said po, it's about the metacognition, the thinking about thinking, your critical thinking skills, no, the ability to suspend judgment while there are no evidence gathered, and of course, it's about breaking down certain ideas that you can benefit, no, that you can digest from the given complex idea that you are asked about the board examination. And then another thing is, kapag professional education po, you have to remember that this is about knowing the method of elimination. Bi ay sababi kay na-distract ko be. Nayaman tingog. So knowing the elimination method. So what is it about? Alam natin na napakahaba-haba po ng mga katanungan sa professional education, no? O aabutin ka ng ilang minuto sa pagsasagot diyan. So the technique to get it correctly para hindi masayang yung oras mo sa pagsasagot, you have to do elimination. Apply the human nature of being a fault finder, no? Tayo po ay lagi naghahanap ng mali sa mga taong mahal natin, no? Kahit sa mga jowa o mga kaibigan nyo dyan, hinahanapan nyo yung mali. Sa dami ng ginawa, ang mali talaga yung makikita ninyo. So you apply it in the board examination, hanapin mo yung mali, tapos itira mo yung tama, siya yung sagot. Okay, that's elimination method. And then motivation tayo intrinsically. Alam nyo po na ikaw yung ingredient kung paano ipasa ang board examination. There's no other person besides the person on the mirror, no? Sir, inaantok ako pag natutulog ako. Isipin mo, paglabas ng board examination result, wala ang pangalan mo sa listahan ng mga nakapasa. Matutulog ka pa ba? Kapag hindi ka matutulog, patay ka rin dyan. So, matulog ka naman, di ba? It's not wrong, no, to rest. But of course, if you procrastinate, that's another thing, no? Wala tayo dapat ritong bahala na or come what may, no? Wala tayong ganun. Dapat do what's best, no? Maximize the learning. So that when you take the board examination, the lesser you bleed, no? Kasi sabi nga ng famous martial artist ba yon? Sabi niya, kapag the more you sweat in training, the less you bleed in the battle. So, ganun yun. So, now, without any further ado po, content na po tayo, facilitating learning. Disclaimer lang po, all the sources that we are using here are coming from the different sources. In Google, we search about the powers of the teacher. And of course, questions are retrieved from Facebook posts, no? So, disclaimer, fair use. This allows small parts or piece of a copyrighted work to be used without permission for the purposes of criticism, commentary, news reporting, teaching, and scholarship or research. Handa ka na ba? Okay, let's start. Alam natin na ikaw bilang isang guro, meron kang mga kapangyarihan. Wait, ano bang mga kapangyarihan, sir? Kapangyarihan ng araw, buwan, hangin, at dagat? Hindi po gano'n. Meron kang kapangyarihan bilang isang expert, no? Kapag ikaw teacher, nagtuturo ka sa loob ng classroom, dapat alam mo yung tinuturo mo. Ang tawag dyan? Expert. Okay? Saan ba siya pasok? Sa PPST domain? Sagot.
Sige, wait. Alam ko pong hindi ka pa handa dyan, no? So, nawawala-wala pa yung utak mo. Sabi mo, ano yung pinag-uusapan ni sir? Sige, ganito yan. Handa ka na ba? Ayan. Ayos ba tayo dyan? Yes. Sige. Again, ang una pong power ni teacher ay ang expert power. Again, expert power. Pag sinasabi nating expert, alam mo ba ang pinag-uusapan dito? Yes. Alam mo ba yung pinagsasabi mo? Yes. Saan ba siya na under sa PPSD? Domain 1 or domain 5? Domain 1, the content, the knowledge, and the pedagogy. You have to be an expert on your field, no? Para kapag nagturo ka, hindi ka ma-correction ng iyong estudyante. Next, the referent power. Have you experienced a teacher na hindi siya nagdi-decision ng siya lang? Naka-experience ba kayo ng teacher na lagi niyang sinasabi na, class, is it okay for you that we are going to do this and that? Class, ayos lang ba sa inyo na sa Christmas party natin, magkakaroon tayo ng ganito, ganyan? May mga guro talaga na gano'n, di ba? Ang tawag sa kanila ay referent power or they build consensus inside the classroom. Okay? Again, pag sinasabi natin alam mo, ang sinasabi mo, expert. Pag sinasabi natin na ikaw, teacher, you don't decide on your own, referent power. Okay? And then reward power naman po, you have the power to give the students the grades that they deserve. No? Grades. Coercive power naman po, ito yung mga teacher na laging ini-spell yung authority niya over the students. No? Sinasabi niya na guro mo ako, wag kang sasagot-sagot sa akin. No? Guro mo ako, respetuhin mo ako, ganyan. Coercive power yan. Okay? Pero ang panghuling power ni teacher ay ang tinatawag nating legitimate power. Ano ba yon? Teacher, you are a person in authority. Kaya tinawag kang loco parentes. Ano tawag sa'yo? Loco parentes. You are a person on authority, no? So, ibig sabihin, lahat ng nangyayari sa classroom, ikaw ang may accountability dyan dahil ikaw ang may otoridad sa loob ng classroom mo. So, now, let's have a drill. Kaya ba? Kapag sinasabi ni sir na alam mo yung sinasabi mo, nasagot? Expert power. Kapag naman sinasabi kong the teacher is building consensus inside the classroom, nasagot? Referent power. Pero pag sinasabi ko na I am your teacher, you have to respect me. Anong tawag dyan? Coercive power. Pero pag sinasabi naman natin na you are the loco parentes inside the classroom, legitimate power. What about if I will say mahalaga ang grado mo kaya pagutihin mo ang pag-aaral mo? The reward power. O gawin natin ang walang choices. Again, what are the powers of the teacher? Alam mo ang sinasabi mo? Expert. Si teacher nagbi-build ng consensus inside the classroom. Referent. What about if the teacher spells his authority over and over again? Coercive. What about you are the loco parentes for the students? Ang tawag dyan? Legitimate power. And of course, nagbibigay ka ng grado. Ang tawag? Reward power. O, kaya pa ba? Simula pa lang po tayo, kaya wag kang papagod-pagod dyan. May lagnat ako, pero hindi ako mapapagod sa pagtulong sa inyong mga pangarap. Let's go. Modeling. Now, let's talk about, when you talk about directing learning, ikaw ba ang sentro sa pag-direct ng learning, teacher? No. We are now in a curriculum where the child-centered curriculum is patronage, no? Ibig sabihin, ang bata ang bida, hindi na po si teacher. So, we are now only the facilitators of learning. Pag tinanong ka ng board exam, si teacher ba ngayon, si teacher ba ngayon, dispenser of knowledge or facilitator of learning? So, sagot mo ga dyan, facilitator, no? We are not anymore the dispenser of knowledge. So, look at the dispenser. It only pour water inside a glass, no? So, it's not anymore the case. Teachers, you should be the facilitator. Teacher, you should be the person to guide the students to learn. You are not anymore to tell them what to learn. Okay? Modeling. Ano ba yung tinatawag na modeling na yan? Modeling is all about demonstration. Sasabihin mo sa estudyante na gawin ko tapos sundin mo, or gawin ko tapos panurin mo muna. That's what you call demonstration or modeling. Kailan ka ba nagbibigay ng modeling sa mga bata? Board exam question. When do you do modeling or demonstration? Kapag masyadong delikado po ang mga activity na pinagagawa mo sa mga bata. Example, science laboratory, pinahahawak mo sila ng test tube, tapos grade 7 lang sila. Of course, hindi mo sila pwedeng pahawakin dyan because, ingay nito. Hindi mo sila pwedeng pahawakin dyan. Why? Because it might be broken. No? It might be,
ang tawag dyan, madisgrasya. So, wag ganun, di ba? Ang gagawin mo, dapat, kapag delikado, you have to do demonstration or modeling. I do, you watch. Next, kapag sinasabi naman natin na independent learning, is this about the modular? Yes. Is this about the discovery learning? Yes. Seeker ka ba dito? Yes. Ito yung sinasabi ni Sir John Dexter Subusan na dapat bilang isang seeker ng board examination, dapat seeker ka. Hindi ka dapat laging naghahangad na may taong sasabihin sa'yo na mag-aral ka, ito yung pag-aralan mo. Ganun yun, di ba? You have to be a seeker, you have to be a discoverer, you have to be an independent learner. Okay? That's what I say, you do it alone. Mag-isa kang gawin yan. Peer-directed learning. Pag sinasabi natin peer-directed learning, you are pairing the students to learn from each other, no? Say for example, estudyante ko si Ma'am Jezreel at estudyante ko rin si Ma'am Aya. O sige, Aya and Jezreel, you will be pairs. Pag-usapan nyo ang tungkol sa brainstorming. Ang tawag dyan, peer-directed learning. Pero pag sinabi ko naman na guided practice, ako at si Jezreel, tinuturuan ko siya kung paano pumasa sa board examination. Ako yung teacher, si Jezreel yung estudyante, tuturuan ko siya kung paano ipasa ang board examination. That's what you call guided practice. Malinaw ba yun? Next. Okay. Pag-usapan natin tong apat na to, drill natin. Pag sinasabi ni sir na, I do, you watch, modeling. Kapag walang modeling sa choices, ano yung sasagot mo? Demonstration. When do you do demonstration? Kapag delikado po ang inyong topic. Next. Sa Ronby. Next. Independent learning. Isarad ano na yung bube? Sirad na ang pultahan. Tama na. Independent learning, you do it alone. Ano sabi mo sa bata? You do it alone. Ano naman yung gawin nyo na magkasama yan? Peer-directed learning. Pero kapag ikaw at ako yung teacher, gawin natin to na magkasama, guided practice. Malinaw ba yung directing learning process? Yes. Again, facilitator ba tayo or dispenser? Facilitator. Ibig sabihin, guide na lang po tayo sa pag-aaral ng mga bata. Malinaw? Yeah, so now let's try to answer the question. Sagutin niyo muna yan. Okay, nakikita ko na yung mga sagot ninyo and you're right, no? You have to give the beginning teacher what? Hindi makita ng buo. Wait, sorry. Let me adjust. Sorry po. Okay. What about that? Is it better?
Ayos na ba yan? Please tell me po, ayos na ba? Okay na? Okay. Mulan po rito sa amin. Okay, the correct answer here is letter B, light subjects. Now, let's talk about the career stages of the teacher. Ang career stages of the teacher, 4 po yan. Anong una? Beginning teacher. Now, tatanungin kita dyan, sumagot ka lang. Okay? Sige, sasabihin ko muna yung 4. Beginning teacher, proficient teacher, highly proficient teacher, at distinguished. Distinguished. Again, ano yung 4? Very good. Beginning. Ano yung pangalawa? Proficient. Ano yung pangatlo? Highly proficient. Ano yung pang-4? Distinguished. Now, pag-usapan natin to. Ikaw ngayon na magti-take ng board examination, ano ang tawag sa'yo? Beginning or proficient? Ikaw na magti-take ng board examination. Yes po, i-upload ko po ito right after the live, ha? Do not worry. Right after the live, i-upload ko po ito. So, if you are finding a hard time watching this, you can just view this one after the live. And kapag tapos ka na po mag-view dito, ang other videos natin, i-view mo rin, ha? Okay, what about if nakapasa ka na sa board examination, beginning or proficient? Nakapasa ka na sa board examination, beginning or proficient? Sagot. Okay, nakapasok ka na sa DepEd, beginning or proficient? Nag 1 year ka na sa DepEd, beginning or proficient? Very good, beginning pa rin, no? 2 years and up, you are now proficient. Okay? Sunod dyan, you will become a highly proficient, no? And panghuli dyan, may mga puti ka ng buhok, you will be distinguished. Now, ano ba ang pinag-uusapan sa board examination dyan? Ano yung pinakamataas? What's the highest among the career stages? Distinguished. Sila yung may global perspectives. Again, pag nakita mo highest tapos global perspective, sagot? Distinguished. Very good. Sino yung pwede mag-mentor? Sino yung highly proficient? Bakit? Ano bang nangyayari kay proficient? He or she is busy improving himself or herself. Malinaw. Ang beginning teacher po, siya yung ikaw yan, okay? Ikaw yan na nanonood. Malinaw. Malinaw. Ano yung 4? Go! Ano yung 4? Anong una? Beginning. Sumunod sa'yo, proficient. Sumunod? Highly proficient. Sino pang huli? Distinguished. Sino yung pwede mag-mentor? Highly proficient. Sino yung busy? Proficient. Sino yung beginning? Ay, of course, ikaw, beginning. Sino yung may distinguished? Global perspectives. Distinguished. Okay, distinguished. Malinaw? Ayan, sinabi ko na kanina. May tanong. Okay, now, pag-usapan natin ang mga, sige, hindi natin maiiwasan na may mga bata talaga inside the classroom na pasaway, tama? Ay tanggapin na natin yan, no? Na kapag kayo po ay naging guro, ako si Sir Melvin, marami na akong experience na may, kahit po istriktong-istrikto si Sir Melvin, ay mayroon pa ring hindi sumusunod at may sumusuway. So now, let's talk about how to deal with them, no? Ano bang gagawin natin? Bata na medyo maingay lang pero wala naman siyang nadamay, anong gagawin mo diyan? Palalabasin mo? Di ba? So dapat alam natin yung proper approach. Now let's go. Pag sinasabi na, sige, ang bata diyan maingay siya pero hindi naman niya dinadamay yung katabi niya at manageable namang ingay ang ginawa niya or medyo nagpapansin lang siya, you ignore it, okay? That's what you call plan ignoring. Pero kapag ang bata lumakas na yung ingay niya, while discussing teacher, you should not stay only in front, no? Dapat lapitan mo yung bata. No? Sige nga, gusto kong makinig sa sagot ni Jezreel. Ayan. Tapos sabi niya, tinawag ako ni teacher. Malalaman niyang ingay siya. Ganon. Proximity control, you what? You control the distance. No? So that means you go near the student. Pero kapag physical restraint, ay wala na tayong magagawa dyan. Ang dalawa, si Jezreel at si Ma'am Asnawi, nag-uusap na si teacher, nagdi-discuss. So, anong gagawin ni teacher? Jezreel, you transfer seat. Huwag ka dyan. Dito ka. Katabi mo si Ma'am Jessica. Ganon.
Physical restraint yon, pinatransfer ng seat. Sunod, direct appeal. Eto naman po, di sinabi mo agad diretso sa bata na tumahimik ka. Ang ingay mo naman, ganon, di ba? Direct appeal ang tawag dyan. Signal interference, ayan, nag-signal ka lang na shh, padaan ng principal. Ganon, di ba? Next, removal of seductive objects. Say for example, nilalaro-laro ng bata yung ballpen niya. Tapos nakikinig sa'yo. Ay, if you find it distracting on her part, kunin mo yon, no? Remove the seductive objects, no, na nakadistract sa kanya sa pagkatuto. At ang panghuli diyan, ang antiseptic bouncing, hindi mo na talaga kayang i-control ang behavior ng bata, so what to do? Palabasin mo siya, papuntahin mo, ihatid mo sa guidance counselor. Antiseptic bouncing, di ba? Anong ilalagay mo sa sugat para lumabas yung bacteria? Antiseptics, di ba? So ganun yun, palabasin mo yung bacteria inside the classroom. Okay? So again, hindi mo pinansin. Very good. Plan ignoring. Nilapitan mo lang. Proximity control. Sinabi mo na transfer ng seat dahil maingay kayong dalawa. Physical restraint. Tumigil ka. Direct appeal. Shh. Signal interference. Akin na yan. Anong nilalaro mo dyan? Removal of seductive objects. Lumabas ka. Antiseptic bouncing. Tingnan natin, walang choices. Hindi kita pinansin. Planned ignoring. What about sinabi ko sa iyo tumigil ka? Direct appeal, nilapitan kita. Proximity control, pinalabas kita. Antiseptic bouncing, wait, pinatransfer lang kita ng seat. Physical restraint, again, physical restraint. Akin na yung nilalaro mo dyan. Removal of seductive objects. Shhh! Nandiyan ang principal. Tawag dyan. Ang tawag po dyan ay signal interference. May natutunan ba ang taong bayan? Okay. So, pahingi naman po ng thumbs up dyan kapag may natutunan po kayo. And please po, subscribe and click the notification bell button kapag updated kayo, para updated kayo sa ating live. Tapos, may I just ask for your kind hearts, no? Sabihin nyo po sa mga kakilala nyo na nagre-review din na pumarito sila, okay? Para po matuto sila, share mo yung blessings. Huwag mong sarilihin yung blessings na nandito sa iyo ngayon, no? Sana naman i-share mo sa kanila para makatulong ka rin sa kanila at happy tayo paglabas ng board examination results dahil natulungan mo sila. Huwag namang ikaw lang diyan, okay? Ayos ba tayo diyan? Kaya mo na bang pumasa? Hindi pa dahil konti pa lang yung alam mo, pero kapag sineryoso mo yung mga video natin, I tell you, kahit bukas ang board examination, LPT ka na. Okay? I tell you that, kapag naseryoso, nasabayan mo na ako sa aking mga padrills, wala pong dahilan na hindi mo yan maipasa, actually. Okay? Diba? And then, para po sa mga gustong mag-join sa ating final drills, just message me on Facebook, Melvin Buracho. Para lang naman sa gustong mag-join. Dahil yung mga re-register nyo po, ipapaload natin dito kapag walang nag-sponsor. Load natin dito para makapag-live pa rin si Sir Melvin. So, again, it all goes back to you. Okay? Next. Wala na to. Okay, mistaken goals. Eto, nalilito pa ba kayo dito? Power seeking. Teacher, may I help you? Teacher, may I help you? Ayan. Kapag po galing si teacher, may dalang ice bucket, dala pa yung mga libro, dala pa yung bag. May mga estudyante talagang lalapit sa'yo, sasabihin, teacher, may I help you? Ako na po may dala ng ice candy, gano'n. Next, attention seeker, teacher, please notice me, gano'n. Next, revenge seeking. Do not hurt me because I will hurt you back. Revenge seeking yan. Mag-ingat kayo sa mga estudyanteng yan. Galing yan saan? Sa authoritarian parenting. Nagkakaroon sila ng hard hostility, aggressiveness, rebelliousness, and delinquency o hard, nagiging matigas ang ulo. Withdrawal, sila yung mga bata na ayaw na talagang gumawa ng task kapag hindi pinansin ni teacher, ganon. Inadequacy, sila na yung worst of the withdrawal student. Ibig sabihin, ay wala na
talagang magagawa si teacher. Teacher, parang ang message niya palagi, teacher, please do not give up on me, teacher. O, meron ba mga estudyante ganun? Meron. So again, drill natin, madali lang to. Again, drill natin, madali lang to. Teacher, may I help you? Power seeking. You hit me, I will hit you back. That's what you call revenge seeking. What about if the student will say, teacher, notice me? That's attention getter. What about if the student will say, teacher, the hidden message is, teacher, please do not give up on me. Inadequacy. Pero kapag walang inadequacy doon, sabihin mo na lang ang sagot dyan, withdrawal. The student will not do it not unless the teacher hovers over them. Okay? Hovers. Katingin lagi. Next. Let's go to the motivations of learning. So, ganun. Paano ba tayo natututo? This is according to Abraham Maslow. Sa Gen Ed, lumabas to, who is the proponent of the human side of enterprise. I got Maslow. Human side of enterprise. Maslow. Say it again. Human side of enterprise. Maslow. Lumalabas yan. Hindi hierarchy of needs ang tinatanong. So now, let's go to 5 stages of the hierarchy of needs. Ang ingay ng aso. Okay. Okay, let's go. Okay, physiological needs. So, ganito na. Physiological needs, so ganito lang yan, ha? So, ano nyo ako, kopyahan nyo ako. Physiological needs, ganyan. Okay, dapat, bago ka maghangad ng jowa, bago ka maghangad ng savings, dapat busog ka muna. How is it being applied in the board examination? Si Jezreel daw nag-collapse early in the morning. It was found out that she did not take her breakfast. What is not being met according to Abraham Maslow? The physiological needs. Pero kapag walang physiological needs sa board examination choices, sagot basic needs. Wait, wala pa ring basic needs. Sagot socialization. So tatlo po ang hahanapin mo. Physiological needs, wala siya. Hanapin mo basic needs. Wala pa rin siya socialization. Okay? Malinaw? So, that includes air, water, food, shelter, sleep, clothing, reproduction. Needs pala natin. Physiological needs pala natin yung reproduction. So, hindi po siya sa love and belongingness. So, ibig sabihin, pwedeng tirahin bago mahalin. Ganon? Maslow, ayos ka lang ba? Next, safety needs. Personal security, employment, resources, and dapat may bahay at lupa ka dyan. Again, dapat malusog ka. Tapos, dapat may safety and security ka na. May bahay at lupa bago ka lumandi, bago ka jumowa. No? Love and belongingness, ayan, yakapin mo ang sarili mo kapag wala ka namang jowa. No? Self-esteem naman po is magiging, magiging self-confident ka na dyan. No? Meron ka ng self-esteem. Para sa sarili mo, respeto sa ibang tao. And of course, you are a free individual na, di ba? Tapos self-actualization, magiging santo ka na dyan. So, sasabihin ko po, again, si Ana nag-collapse, anong wala? Physiological needs, okay? Again, pag sinasabi natin physiological needs, basic needs. Pero pag walang basic needs, socialization. Pag tinanong ka sa board exam, which must be developed to the fullest? Which must be developed to the fullest? Sagot? Physiological needs. Dahil sumunod dapat dyan, safety and security, bahay at lupa. Drill natin. Foods, physiological needs. Bahay at lupa, safety needs. What about if magjowa ka? Love and belongingness. What about confident na sa sarili mo? Self-esteem, pinakamataas. Self-actualization, meron bang nakaabot niyan? Wala, dahil we are not contented with what we have, di ba? Ganun tayo. What about if I will say reproduction? Physiological needs, tapos yung jowa mo, love and belongingness. Sana bang ibig sabihin dyan? Tirahan muna bago mahalan. Parang baliktad tong utak ni Maslow, di ba? Paano nagiging to? Sige, basta ayun yan kay Maslow, ha. Susundin na lang po natin siya. Wag na po. Akala ko magagalit sila, napakaraming tumawa. Galing yan kay Maslow eh. So wala tayong magagawa dyan. Kayo, sang-ayon ba kayo sa kanya? Kaya pala, ang daming nagtitirahan sa gilid, hindi nila mahal ang isa't isa. Ewan ko kay Maslow. Okay, next.
Oo. So kapag pumunta ka sa labas ng bansa tapos may nakita kang nagjujugjugan sa gilid, ano ang tawag diyan? Anong na-shock ka, 'di ba? So ang tawag diyan culture shock. Okay? Again, galing ka sa bansa na Pilipinas tapos napaka-conservative natin rito tapos pumunta ka sa ibang bansa na masyadong liberated, may nakita kang nagjujugjugan diyan sa gilid tapos na-shock ka. Ano yung tawag sa na culture shock. Okay? Again, ang tawag, culture shock. Pero, what do you call the phenomenon where we are losing teachers that go to other countries for greener pasture? Tawag dyan, brain drain. Nawalan tayo ng mga guro dahil pumunta sa ibang mga bansa. Okay? That's a brain drain. No? Okay. So again, if you wish to join the final drills, you can just message Melvin Buracho on Facebook. Okay? Para marami pang live sa mga register ninyo. Ganon. Next, learning taxonomies tayo. Ito yung pinaka-request ng ating sponsorer. ng ating sponsor ng Lodo. Ito yung request niya. Sige, pag-usapan natin to. Learning taxonomies. Ay, madali lang naman to. Sinong nauna rito? Okay, wait. Learning taxonomies, pero parts of the lesson plan muna tayo. Sige, parts of the lesson plan, dapat may objectives, pinakamahalaga. Subject matter, learning activities, yung mga gawain, evaluation to judge, no? And then assignment, of course, homeworks. Now, tatanungin kita, sino yung pinakamahalaga rito? Sino ang pinakamahalaga? Objective, assignment. Very good, objective. Sino naman yung to judge? Evaluation. Tapos sino naman yung least important? Least. Ibig sabihin, hindi mahalaga. Assignment. So, tatanungin kita yung jowa mo. Objective, assignment. Ay, very good. Objective. Pero tatanungin kita, si assignment ba? Mahalaga? Hindi siya mahalaga. Okay. Pero, sabihin na lang natin na yung boyfriend mo objective, tapos si assignment siya yung kabit mo. Tanong, sinong dinadala sa bahay? Objective, assignment. Wag mo nang sagutin, baka mabuko ka dyan. Okay, so again, ang objective natin, ito na yung explanation ko para po sa nag-request. Okay? Objectives po, dapat smart yan. Okay? So, tinatanong sa board exam, ano daw ang meaning ng T sa smart? Di ba masagot, sampalin mo sarili mo. Ibig sabihin, hindi ka na talaga nag-aaral at hindi ka na talaga nagsasanay bilang isang guro. No? So, that's it. S for specific, M for measurable, A for attainable, R for result-oriented, and then T for time-bounded. O ano daw ang T? Time-bounded. Yan lang naman yung tinatanong. So, objectives. When we talk about objectives, you are talking about the ABCDs, tama? So, everybody, sabihin nyo nga sa akin, what are the parts or the basic parts of the objective? Ano yung basic parts of the objective? Sa chat box, sulat nyo nga, what are the parts of the objective? Lumabas sa exam nung 2019, A sa SMART. Attainable. Sige nga. Parts of the lesson plan, objectives. What are the parts of the objectives? Okay, everybody's, ayan, okay, may mga sumagot. Tingnan muna natin yung mga malakasang sagot nila. CAP, cognitive, affective, psychomotor. May nag-ABCD, true, lumabas ng 2019 ang SMART. Okay, cognitive, psychomotor, affective. Meron ding nag-ABCD, attention, behavior, okay. O bakit napakaraming sagot ninyo? Alin ba dito yung tama? O sige, tama na yan, look at me. Tama na yan, look at me. You're just wasting your time, no? Mali yan. Okay. Everybody look at me. Alam mo ba yung ABCD? Ganun lang yun, di ba? ABCD, go. A, B, C, D. A is for apple, di ba? Apple. Ganun lang yan. ABCD. Tigilan nyo na yung kakap-kap-kap ninyo. Baka kap-kapin ko kayo. A for audience. B for behavioral objectives. C for condition, D for degree of acceptable performance. Everybody say A, B, C, D. A for audience, B for behavioral objectives, C for condition, and D for degree of acceptable performance. Pag sinasabi nating A, audience, the grade 6 students.
Pag sinasabi nating behavioral objectives, cognitive, affective, psychomotor, yun yung sinasabi nyo dyan. O, ano naman kayo? Condition through varied activities or given a poem and through varied activities, that's condition. And the last one, degree of acceptable performances, 80% accuracy of the students shall be able to. Okay, now let me state it in one sentence. Preliminary statement. Through varied activities, the grade 6 students with at least 80% accuracy shall be able to A. Identify nouns. B. Use nouns in a sentence. C. Give importance to oh, ano ba? Give importance to the things around him. Yun. So, sandon ang audience, the grade 6 students. Sandon yung condition through varied activities. Sandon yung behavioral objectives, identify nouns, use nouns in a sentence, and give importance to the things that surrounds him. Yun po yung behavioral objectives, and the degree of acceptable performance ay yung percent, 80% accuracy. Malinaw, may natutunan ba? Tatanungin ko kayo ulit, ano ang basic parts of the objective? Sulat nyo sa chat box. Tingnan ko kung may mag-cap pa rin dyan. May nag-comment pa ng cap. Giancarlo Ramirez, cap pa talaga. Sige, ABCD, very good. Sige. Pag may nag-cap pa dyan, kakap-kapin na talaga kita. Okay. Natuto na. Very good. Diba? So, wag nyo na. Okay. Okay. Very good. May padab pa. Ganun. Sa buong buhay ninyo, 4 na taon kayo nag-aaral, ba't di nyo yan alam? Ayun, ang dali lang pala. Sir Melvin lang po ang solusyon dyan. Basta't panuorin nyo lang po lahat ng videos rito, you will be sharpened before taking the board. Tingnan nyo, sa buong buhay nyo, ngayon nyo lang nalaman yung ABCD lang pala. Ang alam ninyo, cognitive, affective, psychomotor. Next. Those are the parts of the lesson plan. Alam nyo na ha. Pinakamalaga, objectives. Lahat po. Kapag gumagawa ka ng TOS, that must jive with your objectives. Kadalasan, objective ang sagot. May liban kay Tyler at Taba. Yun lang po yan. Again, objectives. Kapag gumagawa ka ng TOS, dapat naka-jive sa objectives. Bago ka magturo ng lesson, dapat tinuruan mo sila kung ano yung matutunan nila, objectives ba rin. Yun. Tanong, dapat mo bang sabihin ang objective kapag ikaw ay nagtuturo? Bago ka magturo, yes, sabihin mo agad sa mga bata. Spell out the outcomes of this lesson para alam nila, guided sila kung ano yung matutunan nila sa araw na yun. Okay? Next. In the 4A approach to facilitating learning, the students learn best to relate ideas to a real-life situation through blank. Okay? Hanggang dito lang po ang lower order thinking skills or the lots. Sa ano dyan? Saan? Alin dyan? Hanggang dyan lang po. Saan sagot dito? Ay, walang choices. Sige. May nag-cognitive affective psychomotor pa. Si Raylan. Huli siguro yung monitor mo dyan. Sir, pwede ba ipakita sa bata ang lesson plan? Yes! Bakit ayaw mo ipakita? Para magmukha kang magaling, wag ganun. Mas mabuti nga, guided sila sa matutunan nila. Okay, so pag sinasabi nating abstraction, that's explanation, a further explanation or elaboration. Pag sinasabi nating application, that's transfer of learning. Pag sinasabi naman po nating
Activity, the learning activities, no? Pag sinasabi naman po nating analysis, the breaking down of complex ideas. Again, complex ideas, breaking down, analysis. What about if I will say transfer of learning, application? What about if I will say elaboration, abstraction? Ang tama sagot rito. Oh, hanggang saan lang ang lower order thinking skills kay application or kay applying. Okay, kapag sinasabi nating application, kay Anderson, kay Blooms. Very good, kay Blooms yan. So, pag-usapan natin si Blooms. Taxonomy of cognitive domain. Hindi ko na po iisa-isahin yan dahil pinatay na po natin yan ng ilang beses. So, pag-usapan na lang natin kung paano ba siya ginamit sa board examination. Tinatanong sa board examination, what is the foundation of all learning? What is the foundation of all learning? Knowledge. Everybody say knowledge. What is the foundation of all learning? Knowledge. It is all about understanding. Comprehension. Again, understanding. Comprehension. Transfer of learning. Application. Again, transfer of learning, application, breaking down of complex ideas, analysis, building up. That's synthesis. Again, building up, that's synthesis. What about if I will say to judge, judging, evaluation. What about if originating, creation, okay, creating. Now, sino bang nauna sa taxonomy? Si Blooms. Sino nauna? Si Blooms. Sino sumunod? Si Anderson. Pinalitan ba si Blooms? Yes. Sino pumalit? Si Anderson. Pinalitan ba si Anderson? Yes. Sinong pumalit? Si Marzano and si Kendall. Okay? O, hinay-hinay lang. Kapag sinasabi nating Blooms, shun. Okay? Again, shun, comprehension, application, ano pa yun? Evaluation. Basta may shun. Okay? Pero kay Anderson's, applying, creating, analyzing, understanding, remembering, mga ganon. Basta may ing. Si Anderson. Sinong trend natin ngayon? Sino yung dapat i-follow natin? Si Reka Kmes, no? Again, si retrieval, sabi yan ni Glowjon, no? Si Sir Glowjon. Retrieval of information, comprehension, analysis, and then knowledge utilization, metacognition, and then self-system. Alam nyo na yon. Again, sino nauna? Bloom. Sino sumunod? Anderson. Sino panghuli? Kendall and Marzano. Anong panghuli kay Blooms? Evaluation. Anong panghuli kay Anderson? Creating. Anong panghuli kay Kendall and Marzano? Panghuli, self-system. Anong nauna kay Blooms? Knowledge. Ano yung nauna kay Anderson's? Remembering. Ano yung nauna kay Kendall and Marzano? Retrieval of information. Nakikita nyo? Magkakaparas-parehas lang. Palitan lang nila para magmukha silang magaling. Ganun lang naman yun. Diba? Okay. Now, let's go to taxonomy of affective domain. Okay. Kanina, sinabi natin cognitive. Cognitive, ibig sabihin utak. Letter A agad yan. Identify. No? Identify, matutukoy, naiisa-isa, na-enumerate. No? Ganon. Mga cognitive yon. Napunta tayo sa taxonomy of affective domain. Puso na yan, di ba? Puso. Again, saan yan? Puso. Okay, kanina head, ngayon heart naman. Pag sinasabi nating affective, that's all about Krathwohl. Again, sino proponent? Si Krathwohl. Okay, ano ba yung sinabi niya kapag hiniwalayan ka ng boyfriend o girlfriend mo? Sabi ni Sir Glowjon Las Marias, mag-resback ka. Re-resbook. Everybody say re-resbook. Re-resbook. Re for receiving the pain. Res for respond to the pain. V for value. Value the people around you dahil magbibigay sila ng advice sa'yo. Okay. O for reorganizing, no? Organizing. And then C for characterization. Mahirap ba yung ma-memorize? Atin yung gawan ng paraan. Si Mama Ritis Santiago, naghiwalay sila ng kanyang boyfriend. Okay? Si Mama Ritis, iyak siya. Sabi niya, ang sakit. You receive the pain kasi nagjowa-jowa ka dyan. Tapos, of course, dapat hindi ka nakamukmuk dyan. You have to respond to the pain. How? Gather your friends around. Si Marjon, si Sir Joven, si Ma'am Cindy, si Ma'am Baylawan. Sige, tawagan mo sila, ma'am. Tapos sabihin mo, ay, bigyan nyo naman ako ng advice. Bigay sila, ay, best, wag mong iyakan yan. Lalaki lang yan. Sabi ng isa, best, i-block mo yan sa Facebook. Sabi ng isa, best, bakit ko siya i-block para magmukha kang bitter? Best, ganito na lang. Sabi ni Ma'am Jezreel, magpaganda ka, tapos
post mo sa Facebook. Ganon. Ang ginawa ni Mama Marites, inorganize niya yung mga advice ng mga friends niya. Okay? Tapos, nang ni-organize niya, dapat kinabukasan dyan, characterize agad. I-apply mo agad, nagpaganda ka, pinost mo sa Facebook, nagbabaka sakaling makita niya at mag-hi siya sa'yo. Pero wala na siyang nakita dahil blinak ka na ng bago niya. Huwag kang assuming best, di ba? Ganun lang yon. Dapat characterize. Ano yung panghuli kay taxonomy of affective domain? Characterize, gawin mo. Hindi yung organize ka lang. Ito man yung advice Ma'am Jezreel, magpaganda ako. No, nagpaganda ka nga. Pero, nag-high lang siya sa'yo kinabukasan, binalikan mo na naman. Wag ganon, di ba? Hiwalayan. Walang balikan. Okay? So, that's all about Krathwohl's affective domain. Mas madali ba siyang maalala? Yes. Again, retrieval of information. Receiving the pain, respond to the pain, magbigay ng advice, value the advice, valuing. Anong gagawin mo sa mga advice? O organize the advice. And then, what to do? Next, characterize. Okay? Huwag kang marupok, girl, di ba? Next, taxonomy of psychomotor. Sinong nauna dito? Simpson. Again, sino? Simpson. Anong nauna? Perception. Ano yung panghuli? Originating. Yun lang po yung pinakamahalaga. Actually, hindi na po siya tinatanong sa board examination. Okay? So, okay. I will give time for question and answer muna dahil para makapagpahinga rin yung vocal cords ko, yung larynx ko, 'di ba? Voice box. Voice box, tinatanong din niya sa board examination. Lahat na lang yata ng sasabihin ko board examination. Sige, ganito na lang. Lahat po na lumalabas sa bibig ko board examination question 'yan. Sige. Parang nilamo na ako ng board exam. Gusto ko na mag-take ulit. Gusto ko mag-top 1. Sige, before we will proceed to the next slide, I want you to ask. Again, you can just view this after this is uploaded. I-upload ko to, tapos i-review mo lang, ayos na. Okay? Do not worry po dahil ang private lang po natin na video na gagawin ay ang yung final drills. Okay? So, yung mga gustong sumali, you want to receive the tips and the final things that I will remind you before taking the board, you can join, no? Just message me on Facebook, Melvin Borracho. Dahil yung mga in-register niyo, atin yung gagamitin para sa live forever. Again, one time lang po yun, ha? So, forever ka nang magre-review rito kapag ikaw po ay hindi nakapasa. Wag naman sana, no? Hanggang January lang para sa second batch, hanggang March lang sa mga third batch, hanggang June lang sa mga fourth batch. At yung mga bago, September 25 at least, no? Isang take lang dapat. Huwag na yung pabalik-balik ka rito. Pag bumalik ka man rito, sasabihin mo na lang, thank you, Sir Melvin. Yung iba, napakatipid mag-thank you. Thank you, Sir Melvin. LPT na ako. Wala man lang kami sa mensahe. Sir, naagyapon ka sa Midillion. Yes, naagyapon ko sa Midillion. Jane. Jane. Taga Midillion, saga Jane. Sige, magtanong kayo. Kayo po ba, sir? Kayo po ba yung sa WhatsApp? Anong WhatsApp? Yeah, meron din akong WhatsApp, yung number ko. Okay. Can I ask, how is assessment for learning different from assessment of learning? Okay, okay. How is assessment for learning different of? Okay. Hindi ko na babasahin yung mga choices mo dyan. Basta ang intindihin mo lang, assessment for learning, before learning, and during learning. Ano yung may example dyan? Kapag nagtuturo ka pa, or hindi ka pa nagturo, that's part of for learning. Kapag naman po, tapos ka nang magturo, gusto mo na silang i-judge kung ano yung level of mastery nila, that's assessment of learning. Now, looking to your choices, is it for determining the student's grades? Wait, ano bang tinatanong mo rito? How is assessment different? So, there must be comparison. B, it is for the rating of the class. Is it for enhancing learning? Mali po ang choices ninyo, Kainsan TV. Mali po ang choices ninyo.
You are looking for comparison, yet your choices don't give comparison. So, I don't think that's the right choices. Different man. So, dapat, sinabi niya kung ano yung definition ng for learning at of learning sa choices niya. Dahil assessment for learning, before learning, mastery lang yan. Pag sinasabi nating assessment of learning, you are doing what? You are doing the achievement test, you are doing the unit test, you are doing the periodical test. Pero on your choices, I will give you the answer. It is for enhancing learning. That's letter C. Sa choices mo lang na binigay. Pero actually, yung choices mo kulang. Letter C po ang sagot dyan. Enhancing learning. Assessment 4. That's mastery. That's formative assessment. Malinaw? Formative assessment, mastery drill yan. Example is quiz. That's for learning. Question. Sir, may malupit kang technique kay Erickson para madaling matandaan. Hintayin mo na lang po ang CAD and development. Child and development. Child and adolescent development. Kapag nandyan na tayo, bigyan kita ng malupit na technique dyan. Mga edad lang po ang tatandaan nyo dyan. Alam nyo na lahat ng ibig sabihin sa kanila. Okay. Okay, wala na. Proceed na ako. Andon, explanation ni sir, mas madali. Yeah. Yung mga explanation ko, i-apply nyo lang sa question. Okay, look at me. Kapag may nakikita kayong tanong na na-explain ko na, just remember my explanation. Apply it on the question. Tatawanan mo lang yan, I tell you. Next. Sir, pwede yun na po mag-apply for that exam. April pa po. Some teachers ko po ay nagsabi na it's not bad to present of the objective. However, kailangan lang ng clues. Hindi ko po naiintindihan. It's not bad to present the objectives. No, always present the objectives. Do not proceed to the lesson without telling them the objectives. Okay? Now that all throughout the lesson, I want you to identify this. That's an incomplete objective, man. You have to state the elements of an objective. Who are you teaching? Di ba? How are you going to teach? What is the degree of mastery? What are the specific behavioral objectives? Ay, wag na po tayong mag-argue sa ganyan, no? Napakatagal nyo na pong naging mag-aaral. Dapat alam nyo na yan. Kapag tinuruan kayo ng iba ng mga teacher ninyo, huwag kayong makinig dyan. Ang pinakamahalaga, alam nyo kung ano yung tama. Okay? Inductive and deductive. O sige, pag inductive, specific to general. Storytelling, before you say the topic, you give what? You give activities. Example, before you tell the students that your topic is a noun, you have to conduct an activity like, okay class, you go outside, you tell me the things that you see around. That's inductive, no? Pag deductive naman po, class, good morning. Our topic for today is noun. What are nouns? You look around. What are the nouns that you are seeing? Ganon. Ma'am, all you can, actually po, hindi po pedagogy ang tinuturo ko rito. I am teaching here the preparations for the LET. Pedagogy po kasi yung iisipin mo pa kung paano i-present yung objectives, ganun. Pero actually, applying the principles of learning, ang pagsabi mo ng objective ay dapat 2 minutes lang. Okay? So, you have to be straight as much as possible. Wala ka pa naman dyan sa motivation. Wala ka pa naman dyan sa elaboration. So, tell them straight what needs to be learned. Okay? Huwag yung storytelling mo pa yung matutunan nila. 2 minutes lang dapat, kakainin pa ang oras. Pero hindi po pedagogy ang tinuturo ko rito ha. It's not the art of teaching. I am teaching here what? The things that you should know about the board examination.
Anong prefer nyong book as reviewer? Kahit anong book. I don't recommend books. Kahit anong mababasa nyo, kaya yan. Masterin nyo na lang. Sige. Sir Mel, kailangan po ba ng difficulties bago i-present ang lesson? Of course, no? In research, we do that. We have to define the terms used inside the lesson or inside the research sa 2A. So, that's very important, no? To tell them the new vocabularies that they are to learn. Ginagawa naman natin yan lagi, di ba? So, una nga dyan, no, sinasabi ng guro, let's try to define or let's try to know the meanings of the following words before we go to the topic of the day. Ganon. Okay, so maghahanap pa nga, magpapagame ka dyan, maghahanapan sa diksyonaryo, tapos sasabihin yung kahulugan. Okay? Merong mga ganyan. Sige, so question and answer na lang tayo rito kasi gusto nyo. Okay, natatabunan. Anong question mo, Ma'am Jolly Rose? Sir, post niyo po ulit to. Yes, I will post this one. So, mas maganda tong ganito, no, na may question and answer bago ako mag-proceed. Okay. Wala na. I will proceed na po. Sir John, kakaiba ng microsystem, mesosystem. Sir, yung pagkakaiba ng micro, that's according to Bronfenbrenner. Pag-uusapan natin yan sa child and adolescent development, pati na kay Erickson. Ha? Wag muna natin pag-usapan yung mga tao dito. Okay? Wag muna. May specific tayo na araw para sa ganyan. Sir, ano po yung starting point of the teaching? What do you mean? I cannot digest the question. Starting point ng pagtuturo? Ano ba? Pagbibigay ng objective. Watching from Lingayen. Sige po, sir. Thank you. Okay, wala na. Good evening, sir. First time ko po rito. Ay, mag-subscribe ka na. Sabihin mo sa mga friends mo. Okay, kids, but wala pang nakikita. Sir, ikaw yata yung lecturer namin. Hopes. No, very familiar talaga yung boses here. Ganun po ba? Ay, hindi pa po. 2019 po ako nakapasa. So, imposible pong ako yon. Dana po, sir. Hello po. Okay, let's go. Continue tayo. Okay. The leading proponent of social learning theory is Bandura. He believed that, ano sagot dito? Okay. So, anong sagot mo, Ma'am Jessril? Okay, anong sagot ninyo? Anong sagot ninyo? B, modeling the clue. Okay, may problema sa pag-iintindi natin dito. The leading proponent of social learning theory is Bandura. He believed that, kasi modeling, di ba? So, pag sinasabi nating modeling, may tao ba dyan? May ibang tao ba dyan? Yes, may ibang tao na nagtuturo sa'yo kung paano gawin ang isang bagay. Letter A, behavior can be influenced both the environment and the person. Meron bang ibang tao dyan? Yes, the environment. Now, letter B, people can learn from another such as by modeling. Wait, another environment, both A and B, no? Sino po ba talaga? Motivation? Every discussion? Yes, of course, no? Ayan, letter A and B po. Okay, o ayan, mali kayo, napakaraming bumagsak. Tandaan nyo po ang salitang modeling. There is somebody, no, in the environment teaching you something. Ganun yun, both, ha? A and B.
Sino ba dyan? Si Albert Bandura. O ano bang ginawa niya? Si Albert Bandura po yung may experiment sa Bobo Doll. Siya din po yung may modeling. Ang modeling po niya, dapat daw kapag effective modeling yung pinag-uusapan, nauuna dyan ang attention. Sumunod dyan ang retention. Sumunod dyan ang motor reproduction. At last dyan ang motivation. O wag ko na pong i-elaborate yan dahil lagi ko na po yung dinidrill sa inyo. Again, sinong nauna? Attention. Sino sumunod? Retention. Sinong pang tatlo, motor reproduction. Sinong panghuli? Motivation. May tanong rito, sir, kailangan po ba talaga ng motivation? Yes. You cannot learn without being motivated. That's the most important thing. Pangganyak, di ba? Dapat, bago ka mag-open ng bagong topic, dapat handa ang mga batang matuto sa ituturo mong topic na bago sa kanila. Because if you fail to gain their interest or to gain their attention, the entire discussion will be useless, na wala pong gamit because hindi sila handa. No? Anong tawag dyan? Law of readiness. Anong tawag dyan? Law of readiness. So, sino bang mga batas-batas na yan? Kay Thorndike, no? Law of readiness, law of exercise, and the law of effect. Kapag handa ang bata, may motivation ang bata, magkakaroon siya ng natutunan. At kapag yung natutunan niya, i-drill mo, may formative assessment, merong mastery drills, magkakaroon ng magandang epekto. Otherwise, kapag hindi handa, walang matutunan, anong ipapadrill mo? So, anong epekto? Mahina ang response. Okay? Malinaw yon. Sino yan? Kay Thorndike. Okay? Pagod na ako. Bomb rinse naman tayo. Bomb rinse. So, sige, parenting styles tayo, no? Dahil ito po yung pinaka-paborito kong topic, no? Medyo, dalawang question lagi ang lumalabas sa board exam dito. Una po, ano daw ang mangyayari sa bata kapag ang parenting ay authoritarian? Tapos, ano daw ang mangyayari sa bata kapag ang parenting daw ay authoritative? Sige nga, sabihin nyo nga sa chat box. I will try to read. Again, ano daw ang mangyayari sa bata kapag authoritarian ang parents? Tapos, ano daw ang mangyayari sa bata kapag authoritative naman ang parents? Sagot nyo. Wait. Inside the classroom man. Okay, may sumagot ito, Ma'am Janet. Authoritarian, dependent. What about if authoritative? Ano mangyayari sa bata? Inside the classroom say for example, ikaw teacher, paano mo malalaman na ang bata ay may authoritative na mga parents at paano mo malalaman na ang bata ay may authoritarian na parent? Okay. Yes, I will upload this, Ma'am Cynthia. Okay, wala pa pong sumagot ng medyo tama. Okay, sige. I mean, tama naman yung mga sagot niyo pero hindi siya ganun ginagamit sa board exam. Okay, so ganito yan. Kapag tinanong ni board exam, ganito yan. Again, look at me. Kapag tinanong ni board exam, paano mo malalaman, how do you know that a student has authoritative parents? Authoritative if the student relates well with others. Again, sulat mo dyan, authoritative, the student relates well with others. Kaya niyang makipaghalubilo. Now, what is the result or how do you know as a teacher if the student had or has authoritarian parents? Sagot, dependent on the teacher for instructions. Okay? Dependent on the teacher for instruction. Ayaw niya talagang gumawa kapag hindi sinabihan. Para siyang robot. Bakit? Authoritarian kasi ang parents. Ito ang batas, sundin mo. Huwag mong gawin kung hindi ko sinasabi. Kaya ang bata dyan, parang robot, loading, hindi gumagawa pag di pinagsabihan. O yung mga nagtuturo na dyan, alam nyo ba ito? Nakikita nyo na ba ito? Yes, ako. Lagi ko nung nakikita yan. When I taught grade 4 and grade 6, lagi ko pong nakikita sa bata yan. No, may mga bata talaga na, ewan ko ba, walang initiative. Nalalaman ko lang po nung nag-take ako ng board exam, sila pala ay may authoritarian na mga parents. Okay? Dependent, no, on the teacher for instruction. Tapos, kapag naman ang estudyante po ay
anong tawag dito? Kapag naman po ang estudyante ay may authoritative na parents, ay relates well with others. So sige, now, pag-iiba-ibahin natin sila. What are the 4 types of parenting? Permissive, again, sino sila? Permissive, authoritarian, authoritative, and neglectful. Okay? Pag sinasabi natin neglectful, walang pakialam yan sa buhay mo. Ikaw anak niya pero hindi ka niya pinakapakailaman, walang pagmamahal sa'yo, walang disiplina sa'yo, basta wala pakialam. Okay? Permissive naman po, puro pagmamahal. Okay? Mahal kita anak, gawin mo yan. Hindi kita kukontrahin dahil mahal kita. Puro pagmamahal. Walang disiplina. Permissive. Now, punta tayo sa dalawa. Sino ba tong dalawa na to? Si authoritarian at si authoritative. Sino yung stricto? Si authoritarian. Okay? Stricto talaga to si authoritarian. Si authoritative, may control siya pero meron din siyang pagmamahal. Kay authoritarian kasi sundin mo yan. Military rule ba? Sundin mo yan before you complain. Okay? Sundin mo yan. Wala kang karapatang magreklamo. Pero kay authoritarian, ganito yan. Ginawa ko to. Napagsabihan ko yung pamangkin ko, yung laging yung nakikita kasama ko kahit saan ako magpunta. Yung dalawa kong pamangkin natutulog na, yun, no? Napagsabihan ko kasi nabasa yung libro, tapos sinabi ko, napagalitan ko talaga siya, galit na galit ako, umuusok yung ilong ko, ganun. Tapos sabi ko sa kanya, dapat matuyo yan, ayan, sinabi ko, alam mo bang ganito, ganyan, ayan. Tapos, tinawag ko siya, sinabi ko sa kanya, mahalaga ba ang libro? Sabi niya, daddy, yes daddy, alam mo ba kung bakit kita pinagalitan? Daddy, you let the student or you let the child say his or her mistake para alam niya kung bakit siya napagalitan. That's authoritative. Okay? Usbon pa nimo. So, is it bad na basahin mo yung libro? Yes, daddy. Ulitin mo pa yon. Hindi na. So, love na me. Okay? That's the best approach. Watching from Rosales Mugasa. Okay? Ayos ba? Again, sino yung walang pakialam? Neglectful. Sino naman yung pagmamahal lang? Permissive. Sino naman yung may love pero may control? Authoritative. Sino naman yung stricto lang? Authoritarian. Sino yung pinakamaganda? Authoritative. What happens when a child has authoritative parents? Relates well with others. What happens to a child when the child has authoritarian parents? Ang tawag dyan, dependent on the teacher for instructions. At kapag authoritarian ang bata, magkakaroon siya ng matigas na ulo, hard, hostile, unfriendly behavior. A, aggressive, nanununtok ng kaklase. R, rebellious, hindi na sumusunod sa magulang kapag laki. D, delinquent, gumagawa ng krimen. Okay? Malinaw yon. Wala pa tayong presentation pero ko nang i-discuss. Ganyan na po siya nag-register sa utak ko. Sana ituro mo ito sa mga kaklase mo, kakilala mo, i-drill mo sila para mas magiging epektibo yung pagkatuto mo. Hindi mo na kailangan ng presentation o kahit ano pa mang sulat sa iyong kwarto dahil master na ang konsepto. Okay? Tandaan mo, you just have to make me as your background when you are studying. Kapag natutulog ka, papunta ka na sa pagtulog, just put a headset, listen to me, I'll do the drills. Kapag naman po ikaw ay naglalaba, nasa CR ka, nagluluto ka, o kahit nagpapadidi ka ng bata, meron nagsabi dito. Sabi niya, kahit nagpapadidi siya, huwag naman ganun, ma'am. Okay, so, kahit ano pong ginagawa ninyo, just make me your partner. Dahil kapag master mo na yung konsepto, tapos kaya mo na akong sabayan sa mga pa-drills ko, all you have to do is to share it to your classmates para i-drill mo rin sila and you will be the best version of a taker. Okay? Hindi ka na babagsak dyan. And more importantly, magtatap ka na kapag pinag-ayos mo yung utak mo na ang mga mahihirap na tanong, siya yung magpapatap sa'yo. Huwag yung ma-discourage ka, okay? So, tip na lang po ako ha. So, tatapusin ko na to rito. Pero magbibigay ako ng tip. Ganito yan. Kapag sumagot ka sa professional education, tapos may mahirap na tanong, huwag kang ma-discourage. Yun yung magpapatap sa'yo. Yun yung magbibigay sa'yo ng advantage. That will give you the edge. Okay? So, paano ba yan, sir? Ganito yan. Lahat kayo, kapag may mahirap na tanong, lahat kayo, you treat everybody else na hindi nila, na hindi nila alam yon. At yun yung pinaka-advantage mo dahil alam mo na hindi nila alam rin. So, ibig sabihin, you now have the mentality, you now have the advantage mentally. Bakit? Alam mo kasi na etong item na to, kapag nasagot ko to,
I will be of the advantage. I will be ahead of them. Ganun yun ha. So wag kang ma-discourage, teacher. Ang mga bumabagsak sila yung kapag hindi lumabas ang mga lecture ni Sir Melvin, sasabihin, walang kwenta si Sir Melvin. Walang gamit yung pagpupuyat ko gabi-gabi dahil walang lumabas. No. Actually, may gamit siya. In the sense na alam mo yung dapat pag-aralan. Pero ang lumabas, wala sa pinag-aralan mo. Tandaan mo na the rest of the people, 18,000 subscribers ko, hindi rin nila alam ang bagay na yun. Ibig sabihin, parehas kayo. You have the advantage kapag nabasa mo yun sa somewhere, di ba? Pero kapag wala naman talaga, ibig sabihin, you have to answer it because it might bring you to the top. At napakarami ko na pong mag-aaral o estudyante rito na nung September 26, 91 ang average, 91.60, merong 90, merong 88, merong 89. Ang tataas ng rating. How much is my standard? How much is my standard, teachers? My standard is 87. So wala dapat makakuha rito ng 87 below sa Gen Ed at Prof Ed. Ang Gen Ed ni Sir Melvin, 95. Kapag may maka 96 dito, may papremyo. Ilibre mo ako ng Jollibee. Ganun. Sige, any question? Sir, ilang books po yung nabasa nyo? Lahat ng books na pwede mong makita na dapat i-review, nabasa ko na yan. Actually po, walang tumutulong sa akin nung ako nagre-review. Of course, nag-review center ako, pero nagtuturo din po ako sa eskwelahan, kaya bihira po akong maka-attend sa review. So lahat po ng mga material na meron ako sa kamay ko, binasa ko lang, lahat ng mga libro. Eto. This is just 1/8 of the books that I have read. Afro-Asian literature, English, science books. Eto, mga elementary, college algebra for mathematics. Memorize ko lang yung sagot. Curriculum development, ayan, curriculum development. EdTech. No limitang here for social science. Meron doon, marami to. Actually, ay hindi ba kayo nagtataka na napakarami ko pong alam, di ba? Baka sabihin nyo may script ako rito. Kaya ko bang basahin lahat ng script tapos nakatingin sa camera? Ayan, hindi. No? Nabasa ko po lahat. Kaya napakadali na lang po lumabas sa bibig ko. At ewan ko ba, gift ata to na parang dapat kong i-share sa inyo. Okay? So, I am here giving what I know. Libre pa. Alam niyo naman, di ba, kung magkano yung bayad kapag ganito, ako, professional, LPT na ako. Tapos, expertise ko to. Ang oras ata dito is 1,600. Ang oras. Oras yan, ha? Tapos dito, binigay ko ng libre. Ganun yun. Ganun ko kamahal yung mga pangarap ninyo dahil alam ko rin na maging walang-wala. Walang-wala ako sa buhay ko. Tapasero ako, no? Kaya ko pong bumalik sa pagiging tapasero. Yun, ha? So, kahit saan ka ilagay ng buhay, dapat marunong kang mag-adjust. Alam ko po na mahirap ang buhay ngayon. So, kailangan natin gumawa ng paraan para makatulong. No? So, kayo rin, tumulong naman po kayo. Sabihin nyo sa iba. I hope ayos na yung lagay ko tomorrow, no? Kasi yung chills, yung giniginaw ako. Doon po, highly recommended ka po sa kasama ko. Sige. Just share this. Just share and you will be able to help. That's the most important. Wala namang wala namang masama kapag ikaw po ay nag-i-invite na manood rito. Ibig sabihin you are caring for your classmates. And kapag, sir, dapat ba kami mag-review center? Kapag may pera ka naman, mag-review center ka. Mas maganda yung binayaran mo talaga para sabihin mo sa sarili mong worth it to, no? Pero kung wala ka namang pera diyan, sige, wag mong sabihin hindi ka papasa dahil nandito naman po tayo para tulungan ka. Di ba? So that's it. Kapag hindi ka pa talaga kumbinsido, ay bumili ka ng lahat ng libro, memorize. Goodbye. Sige, mag-goodbye na tayo. Wala na. I hope di ka magsasawa. Kung nagsawa ako, matagal na sana, no. Actually, sinabi ko na nung first
batch na titigil na ako pagkatapos ng September 26. Pero nung nabasa ko po yung mga pasasalamat at ang eagerness to continue, yun dun ko po na-realize na ay siguro no, may purpose si Lord na gagawin ko to dahil hindi lahat may kaya sa buhay, no? Sir, 20 times na po si Ma'am Beth Nobleza. Sir, 20 times na po akong bumagsak, ngayon lang po ako pumasa. Kung nabasa mo 'yon, kahit pasalamat lang 'yon. Well, hindi matutumbasan ng pera. Wala naman talaga akong pera, pero hindi matutumbasan talaga. Feel ko lang. Ganun 'yun. I don't know. Hangga't siguro mag-a-abroad na ako dahil walang masyadong opportunity sa Philippines, no? Kasi pag-uusapan natin yung buhay kapag nandyan pa kayo. Actually, guys, kaya nagkakaroon tayo ng brain drain, lumalabas sa board exam yan, it's because very limited po ang opportunity in the Philippines. And me personally, gusto kong lumabas ng bansa para naman, ayan, kumita sa buhay ng mas marangyang kaya niyang bumuhay ng pamilya dahil ang kita sa Pilipinas hindi kayang bumuhay, no? Napakalungkot. Konti lang yung opportunity. Sige. So again, if you wish to join the final drills para sa final tips ni Sir Melvin, just message me on Facebook. Maraming salamat. God bless you, and should I say good night dahil parang mahuhulog na yung mata ko. Nawakan ko na. Ay, sige. Sabihin nyo na lang sa sarili nyo dyan, yung pangalan nyo tapos LPT yung panghuli para man makondisyon kayo para hindi masayang yung mga araw ninyo dyan. May natutunan naman ba o pakiclick naman po ng thumbs up. Bye, teachers. God bless you always. And ingat po kayo lagi. Mahal ko po ang pangarap ninyo. Mag-aral araw-araw.